Hello guys! Good afternoon. Ayan. Hello sa lahat. Shoutout sa lahat. Salamat sa mga friends dyan. Sa White sa lahat dyan. Ayan. Salamat sa inyong support. Ayan guys, magano lang ako. Medyo kaninang umaga na ano lang ako ba. Parang naiyak ko about sa about sa anak ko. At siyempre sa mama ko. Kasi ano siya guys, yung mama ko kasi is ano na siya, is 84 years old. So maano na talaga siya, yung parang alagain, hindi naman siya masyadong alagain, kaso nga lang may talaga siya time na para siyang batang maliit, yung gano'n na nakakaihi na rin siya, nakakalimutan niya, yung gano'n. Parang naano lang ako kasi parang naiyak naman ako. Naano lang ako kasi siyempre malayo ako. At saka magkasama kasi yung mama ko at saka yung anak ko na panganay. Yung panganay ko kasi is ano siya, 15 years old. So nag-aaral pa lang siya. Ganun. Nag-aaral pa lang siya ng grade 11. So ang hirap ang hirap kasi guys, kasi naano ako kasi nag-chat yung anak ko, ay may may programs kasi sa eskwelahan nila. Ayun, kasi pag grade 12, grade 11 talaga parang sobrang busy talaga. Hindi na maano ni anak ko maalagaan na masyado yung lola niya kasi medyo busy na siya sa eskwelahan. Sabi nga niya sa akin, para na siyang nasa college na. Ang hirap pa daw ng exam, ang hirap lahat-lahat. Parang gabi-gabi wala siyang tulog sa Kasi yung anak ko kasi, ang sipag talaga sa pag-aaral. Lagi ko nga sinasabihan na, huwag masyadong, huwag masyadong ma-stress sa eskwelahan niya. Kailangan na balance lang niya. Kailangan din niya matulog, magpahinga, ganun, di ba? Ang ano lang guys, kasi naano ko lang sa kanya, kasi naawa ako sa kanya kasi kanina may sila sa eskwelahan program. Tapos sabi niya, mama, kahit sasali ako kasi may activities, sabi niya sa akin. Ayun, pag-uwi niya guys, hindi na kasi pag-uwi niya guys, na yung lola niya, nagulat siya kasi umuwi siya ng tanghali kasi gusto niyang lutuan yung lola niya kasi baka sabi niya gabi na siya makauwi. So umuwi talaga siya. Malayo pa naman yung eskwelahan niya, magsakay pa siya ng jeep or tricycle. Ganyan ba yung parang multi-cab, ganun ba, parang magsakay pa ng talaga sakay. Tapos gulat ako guys kasi yung anak ko nag-chat sa akin, sabi niya, mama, susuko na talaga ako kay lola. Kasi nga, grabe talaga yung, mo isip bata na yung mama ko kasi siya, dinala niya yung rice cooker doon sa kapitbahay namin. Rice cooker sa kaplanggana. Timing naman ng pagdating ng anak ko, nagulat siya. Bitan niya doon sa kapitbahay kasi wala din yung doon sa kabilang bahay kasi may makakapatid niya ako doon sa kabila Ito kasi yung mama ko, gustong kunin ng kapatid ko doon sa Butuan kasi gusto nila sila mag-alaga sa mama ko. Ito namang mama ko din pasaway kasi gusto niyang umuwi doon sa bahay ko. Doon talaga siya nasanay na umuwi talaga sa bahay ko na pinatayo. Yung bahay ko dati, sobrang liit lang. Binahayan ko siya ng malaki kasi nagre-reklamo, ayaw niya maliit. Binahayan ko siya. Ngayon, umuwi talaga siya doon. Kahit anong gawin ng mga kapatid ko. Yan talaga nakaka-depress kasi marami kaming magkakapatid. Malalayo. Kaso nga lang, may sarili silang hanap buhay din para sa pamilya na. Kaso nakakalimutan na rin parang naawa ako sa mama ko na parang tuwan ko lang kasi
Yun ko, kasi nga naawa din ako sa anak ko, naawa ako sa mama ko. Gusto ko kasi ng mga kapatid ko na sila na lang mag-alaga. Ito namang mama ko, kung umuwi doon sa amin, wala magbantay. Yung mga kapatid ko din, ang mga kapitbahay namin, busy din sila sa ano, yung tawag nila, sa mga anak din nila, hindi nila na ano, ganun ba. Hindi naman masyadong alagaan yung mama. Minsan lang talaga, may ano lang talaga siya na siya, nagkakalat, kung saan yan. Sabi naman, yung anak ko sobrang pagod na siya sa eskwelahan niya, pag-uwi niya. Hindi naman, pagod pa siya ng ka-study niya, pagod sa lahat. Ayun, nadadatnan pa niya ang gulo ng bahay, ang kalat, magluluto pa siya, mag-study pa siya. Bungangaan pa siya ng lula niya. Ayan ano ko kasi, yung mama ko, hindi ko pwedeng pagalitan pa ano kasi, minsan ko, kasi, ewan ko, nagtatampo na ngayon sa akin kasi hindi ko inano. Kasi nga, inaaway na yung anak ko. Yan ang hirap talaga pag single, mahirap din naman talaga magiging isang single mom, diba? Single mom, tapos, yun, alaga, ikaw pa lahat naghahanap buhay, ikaw lahat ganun. Hindi naman pwede rin ako umuwi doon tapos mag-alaga kasi paano na lang yung estudyante ko, paano na rin yung pabakain ko sa mama ko o ganun, di ba? Mahirap talaga magiging isang single mom, mahirap yung magiging isang OFW. Pero kinakaya pa rin. Ano lang talaga ko kanina, kaya yung anak ko kasi hindi ko naman yan kasi may pagkaano din kasi maldita, pero palaban yan din ang inano ko sa kanya kasi minsan kasi wala siyang pasensya, nagmana sa akin, pero ano lang talaga, balik ko lang sa kanya kasi kahit malayo ako sa kanya, kaya niyang anong tawag to, kaya niyang alagaan yung sarili niya, yan lang talaga. Oo. Ang ano ko naman lang talaga dun sa mama ko kasi minsan wala talagang maiwan, pero minsan naman iniiwan. Kanina nagchat yung anak ko na ganito ganyan ang ginawa ng anak ko kasi alam niyo bungangaan ko siya na bigyan mo ng pasensya, pero hindi ko na siya binungaan kasi naintindihan ko na siya pero anong ginawa niya sa akin, binablock niya ako, tapos pero maya inano naman niya ako naintindihan ko na lang siya kasi parang pareho kami ng ugali, yung kailangan mo lang talaga ipakalma ng ilang minuto para pahingain mo lang ilang minuto para mamasmasan, ganun. Hinayaan ko lang siya, tapos mamaya nag-chat ako sa kapatid ko, sa asawa ng kapatid ko kasi sila nandoon kasi mas pa yung mga asawa ng kapatid ko, mas madali ko pang sampitin kasi mga kapatid ko, sa totoo lang. Kaya minsan yung mga kapatid ko, inaaway nila yung asawa ng kapatid ko na lalaki. Naiinis ako kasi mas madali ko siyang lapitan at mas madali ko siyang sabihan na bantayan, alagaan nito. Kasi pag wala yun sila mama, ginawa nila, tapos yan, naiwan yung anak ko nandoon sa bahay. Pinasamahan ko ng mga pamangkin ko. Sila lang nandoon sa bahay. At saka, ayun, inaano naman nila yung inalagaan yung anak ko. O, diba? Parang, sinabi ko ganito titi. Oo. Sila talaga, mulang maliit pa. Yung anak ko, hindi ko pa yan na isilang, mas madali silang lapitan. Boses ko, naiiyak na ako. Oo, ganun. Lang talaga ko, parang naiinis na naawa. Pero, sawa naman Diyos na okay naman, kasi nag-chat na yung anak ko, sabi niya sa akin, kasi sabi ko sa kanya, pag hindi ka makauwi ng maaga, ibilhin mo sila doon sa kay ate, doon sa sa kapatid ko, asawa ng kapatid ko na kapitbahay.
bilhin mo, sasabihin mo na ano, late ka makauwi. Tapos si Lola, lutuan mo lang siya ng ulam. Nasabaw, sabi ko sa kanya. O yun, nilutuan niya ng sabaw, luto siya. Tapos sa mama, okay na. Pumayag na siya, okay na si Lola. Namasmasan na siguro yun kasi pinuntahan ng ate ko. Kasi naglabas ng loob. Sabi niya sa akin, hindi na lang ako hindi na lang ako tawag na, sabi niya sa akin, hindi naman ako tawag nito, hindi ako lagi ang mali, sabi niya, kasi hindi naman kayo nakikinig sa akin. Siyempre, hindi ko naman pwede pagalitan yung mama ko, hindi ko rin pwede pagalitan yung anak ko. So parang ako ba, mahirap talaga, pero go pa rin. Mano pa naman yung mama ko, hindi naman talaga siya alagain, kaso nga lang may minsan talaga na yung kung anong gagawin niya, bitaw yung minsan naghahakot ng kung ano, yung ganun ba, umaalis sa bahay. Yan ang namin, kasi nga siya lang mag-isa doon talaga sa bahay, kasi nga kinukuha ng kapatid ko, ayaw niya. Yan ang hirap, yan ang problema ko talaga, na talaga ako, kasi yun ko doon sa mga kapatid ko, marami sila doon, sa akin pa rin nila paano na kaya ito ganyan. Parang naisip ko, ewan ko, kung ano talaga nila, ang gulo nila doon. Is mas marami sila doon, mag-isa lang ako dito Tapos ako lang, sabi ko nga, kung may problema ako, kung may ako, na nakita ko, may sakit ako dito, wala naman nakakaalam, kundi ako lang, nagumagamot ako lang. Lahat, ang hirap talaga, ang hirap. Tapos ang ko lang, minsan hindi naman may nanakit lang minsan sa mga yung pag wala wala na ako, tapos umuwi ako na kaunti lang yung dala ko ng pera. Sabihin, ang liit naman ng pera mo, sabihin ka pa, doon talaga ako parang, ang liit naman ang dala ng pera mo, yan lang ang sahod mo, mag-abroad ka pa. Diba? Akala mo naman ang yayaman nila doon. Tapos panay sila nanghingi. Yan ang hirap. Tapos kaya wala na talaga akong kung ano sa kanila, kasi parang medyo rin ako siyempre mga kapatid ko pa rin yun. Pero nandun pa rin yung hinanakit na naisip ko nga, pag wala naman akong down pa ko, tinatawanan pa ako, ininsulto pa ako. Pag mayroon ako, ang ganda ng mga mood nila, ang saya-saya, yung pangingi sila, yung pagbiling ko sila, parang ang saya nila, parang ang bango-bango ko sa kanila. Pero pag wala ako, talagang dead magtatampo pa. Diba? Totoo naman talaga yan. Kaya mahirap talaga magiging isang OFW. Pero maswerte na rin, kasi kahit papaano hindi naman masyadong yan lang talaga. Ayan guys, nakapalabas lang ako ng sama ng loob. Sana may naano kayo. Sa lahat ng mga nagpaplanong mag-OFW dyan, tatagan nyo lang ang loob ninyo. Huwag kayong basta-basta susuko. Dasal lang talaga. Kasi kanina talaga sabi ko sa kanya, polishing talaga. Binabantayan ko talaga yung oras. Pag 11 to 11, ayan, nag-wish talaga ako niyan. Timing talaga yung wish ko kanina. Timing na sakto na pagsilip ko sa cellphone, 11 to 11. Sabi ko, sana maging okay ang lahat. Yan lang talaga, sana okay lahat sa kanila, mga anak ko. Yan lang naman, safety lagi. Ayan, huwag kalimutan dasal lagi. Yan lang ang tagang puno. At saka huwag mag-speak ng masyadong sobrang high pag
nangangarap ka mag-abroad kasi hindi lahat ng nasa abroad o FW matagumpay. Kaya laban lang. So, okay lang yun. Mataba. Thank you for watching.